54 years old, walang asawa, single talaga. Wala po kayong naka-live-in dati. Opo. Wala po akong anak, sir. Bakit po kayo single hanggang ngayon? Wala. Nakalimutan na lang, sir. Nakalimutan mong maghanap, makalimutan mong mag-asawa. Kumbaga parang namanhid na, sir ba? Namanhid. Nanahimik muna. Bato kayo nanahimik? Ano pong nangyari? Busy po kasi solo ko yung buhay ko, sir eh. Kumbaga nagtrabaho, nagnegosyo, ganun na lang. Pero bato ngayon lang po ninyo napag-isipang maghanap ng asawa? Actually, DJ, nasali ako sa mga iba-ibang dating site para makahanap. pero hindi pa pinalad. Sa mga ibang lahi, ganun. Opo, ang last boyfriend ko po is foreigner pero pumunta dito 3 weeks lang, hindi na bumalik. Bumalik sa ibang pinto. Ano po yun? Naging kayo online, no? Naging kami online, nagkita kami ng 3 weeks, tapos nung umuwi siya sa bansa niya, nagkaroon siya may na-meet siya sa ibang bansa ulit na girl. Tapos naghiwalay sila. Tapos may na-meet siya ulit na Pilipina dito. Bumalik siya sa Pilipinas, sa ibang pinto naman siya bumalik. Teka lang po. Saan po ba ninyo nakilala itong AFAM, ma'am? Sa dating site po. Sa website mismo, may website po kayong pinapasukan? Opo. Hindi siya application na downloadable, ha? Na doon po kayo hindi. Basta lang po, basta dating site lang po siya. Doon nagtaka na lang ako, nag-request add friend siya sa akin sa Facebook. Nahanap niya yung, ano po yun, nakasynchronize po yung account mo sa Facebook doon? Nakalagay po ba? Opo. Okay. And then, tapos, inad friend ko po siya, sir. Tapos, yun, siguro mga 2 months lang kami nag-LDR. Tapos, pumunta na siya dito. Kasi may plano na talaga siya na pumunta dito. Sa Pilipinas. Ang plano niya is makahanap lang daw siya talaga ng partner dito. Ang gusto kasi niyang mangyari sa akin ay, nung bumalik siya sa kanila, maganda yung usapan namin dito. Nandun na yung magpakasal, nandun na yung lahat-lahat. Nandun na, marami ng plano, marami na. Teka lang. Ngayon, hindi. Ano po ito, ma'am? Anong lahi po ito? Swedish. Swedish, okay. Ayun na nga, nagsama po kayo dyan sa Batangas? Ilang 3 weeks lang? Ay, hindi po. Hindi pa ako dito nakatira, sir. Actually, galing po ako ng Makati. Bali, dyan Makati kayo? Lumipat na lang ako dito sa Batangas. Actually, alam din niya to kasi pinuntahan niya tong bahay na to. Pero hindi pa talaga ako totally dito nakatira. Nung time na yun, nung umuwi siya ng Pilipinas, saan po kayo nagsama? In 3 weeks? Diyan lang po sa sa Global. Dito sa Makati. May kaming parang Airbnb. I see. Nagsama kami ng 3 weeks. Tapos yun, maganda naman po, sir, yung usapan namin, maganda naman yung relasyon namin. Kaso lang nung umuwi kasi siya, hindi ko malaman kung pagpunta pa lang niya dito sa akin, na-meet na niya yung babae or pag-uwi niya sa kanya na-meet yung babae. Hindi lang siya nagsabi sa akin. Tapos nung pag-uwi niya, doon na nag-umpisa na parang 1 week lang siya mula nung galing dito, 1 week, 2 weeks, okay pa kami. Nung mga magti 3 weeks na, hindi na siya okay. Iba na yung mga iba na yung parang nag-iba na yung way ng aming mga plano. Yung pala, meron siyang na-meet na nag-stop over kasi ng Thailand ata yung sinakyan niya. Meron siyang na-meet na girl na Thailander. Tapos, nung na-meet niya yon, akala ng babae is single siya, wala siyang girlfriend. Ako, nang stalk ako sa Facebook. Pinost ko yung picture namin dalawa.
Nabasa ni girl doon sa dating site. Doon mo pinost sa dating site. Opo. Ah. Na ganun nga. Ngayon, nabasa ni girl, iniwan siya ni girl kasi sabi ni girl, may girlfriend ka pala na nasa Pilipinas, ganito, ganyan. Kaya, nag-contact siya ulit sa akin. Sabi niya, sinira ko daw yung relasyon nilang dalawa. Sabi ko, hindi ko sinira. Ako ay nagsasabi lang ng katotohanan kung anong meron ka. Oo. Sabi ko sa kanya. Bali, ano po yun, nag-stop over lang naman po siya sa Thailand, di po ba? At saka nakilala niya po yung babae. Wala naman pong hindi naman talaga, naging totally sila, niligawan niya pa lang yung girl. O sila na? Oo, parang niligawan pa, nag-start na siya manligaw, sir. Kaya sabi niya sa akin nung time na yon na baka hindi na daw nga siya, basta parang tabang na siya sa akin kasi meron daw siyang nakilala na ibang girl. Inamin naman niya sa akin, sir. Oo. Kaya ang ano ko, sinend ko yung picture namin dalawa dun sa dating site para ang nasa isip ko kasi baka isa din sa mga member ng dating site yung nakuha niya. Baka hindi lang po yun yung babae, no? Baka marami pa. Oo, kaya yun. Tapos, sabi niya, paano ito? Naghiwalay kami. So, sabi ko, ewan ko sa'yo, pakialam ko sa'yo, ayoko na rin sa'yo, sabi ko sa kanya. Oo. Kasi nagpunta na ako ng City Hall, sir. Pinapunta na niya ako ng City Hall. Pinahanap na niya ako ng venue, kung saan ang venue namin. Yung parang ganon. Masyado akong na-hurt doon. Oo naman. Marami nang tapos, marami nang nakakaalam na magpapakasal kayo. Hindi ko na siya in-entertain. Pagkatapos ng girl na yun, hindi ko na siya in-entertain talaga. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na nitong last January, nag siya sa akin, gumamit siya ng ibang profile. Nagpanggap siya ng nandito ata siya sa Davao, may namit naman siyang another Filipina. Tapos sabi ko, so ano ngayon? Sabi niya kung gusto ko ba daw makipagkita. Pagkatapos mo sa isa, forward ka na naman dito sa akin. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, alam mo ang bahay ko, nasa sayo yan kung gusto mong pumunta, kung desidido ka pa. Ang sabi naman niya sa akin ay, pag pumunta daw siya, hindi daw niya alam kung ano daw gagawin ko. Ihahag ko ba daw siya or papatayin ko. Yun ang sabi niya sa akin. Ilang taon po, ano po yung Sweden na to, ma'am? Ilang taon na po ba ito? Sa ngayon, sir, parang 65 na siya kasi na-meet ko siya is 63. Okay. Ano po yun? Hiwalay, divorce na sa asawa, Analdo, ano? Divorce na siya, sir. Mayroon siyang 2 anak. Okay. Kaya Ang hindi lang na, ang pinipilit kasi niya sa akin, sa ibenta yung bahay ko. Sa kanya po ba yan? Oo. Ha? Sa kanya po ba yung bahay na yan, ma'am? Hindi po, hindi niya. Nisingkola siya dito. Bago siya dumating sa bahay ko na to. Kaso lang, nung time kasi na dumating siya, turnover lang sa akin. Kaya hindi ko pa siya natirhan. Ano pong gusto niya mangyari? Ibibinta mo para? Hindi ko malaman, sabi niya, ibinta ko daw para parang iambag ko sa pira niya. Okay. Oo. Kung Yan ang hindi namin Kung kasal na po kayo, okay po yun, no? Kung kasal na po kayo, siguro. Pero para sa akin, sir, kahit kasal pa kami, hindi naman pwede yun kasi hindi naman property namin dalawa. Tama, kasi andyan na ho yan bago kayo ikinasal. Property ko naman to, hindi naman kanya. Kung ano man property niya sa Sweden, property niya yun. Kung ano yung pag-uumpisahan namin sa Pilipinas, di yun ang amin. Yes. Pero ang gusto na mangyari, ibibinta mo para siyempre maging conjugal na ninyong dalawa niya. Pero ano plano? Ano naman, Yun po yung niya, pinagtalunan ninyong dalawa, yung... Yun lang yun, sir. Yun lang yung pinag-git-gitan niya. Pero baka scam. Hindi naman po, nung pumunta siya, 3
linggo kayo magkasama, ma'am, okay naman sa expenses. Okay naman siya, sir. Wala kaming away, basta wala kaming tampuhan. Parang ang sarap ng relationship namin. Sa gastos, ma'am, Happy ako. sino pang Oo, sa gastos naman siya din. Siya talaga lahat. Walang ano. Mm. Actually, nung umalis siya, binigyan pa nga niya ako ng pera. Binigyan niya akong cash. Aha. Oh, di ko na tanungin tanungin kung magkano. Tapos, tinanong ko nga siya, para saan to? Sabi niya sa akin, sa'yo yan, panggastos mo at yung pag-aano ko daw sa kanya kung saan kami pumupunta, sinasamahan ko siya. Sige, sabi ko. Pero hindi naman totally ako nang hingi talaga sa kanya. Di naman Kasi hindi naman yun ang pakay ko. Manghingi siguro ako kung talagang totally kami na mag-asawa. Aha. Pero hindi ako talaga FYI lang sa mga ibang Pilipina. Hindi ako katulad ng ibang Pilipina na alam mo na. Pero ma'am, bakit mas gusto po ninyo yung ibang lahi kaysa naman sa Pinoy? Trinay ko lang mag-ibang lahi, sir, kaysa Pilipino. Kasi marami na rin akong Pilipinong naging boyfriend, sir. Hindi naman ako naging success doon. Okay. Hindi masarap. Mayroon akong Pilipino na ako nag-support. Wala namang nangyayari. Inabandon na din ako. Kaya pala. Pero kung pagpiliin ako, kaya maraming Pilipina talaga na naghahanap ng foreigner. Mas masarap ang foreigner magmahal. Magmahal ba? Masarap? O yung magmahal? Kasi hindi ko nila lahat. May mga Pilipino naman din na masarap magmahal. Pero minsan kasi umpisa lang. Pero itong foreigner na tagpuan mo, ganun din, sa umpisa lang din. Kasi hindi rin kontento sa'yo. Oo. Aba. So ano pong nangyari nung nasa Davao po siya doon sa bago niyang Pinay? Hindi mo na... Wala din. Kaya siya tumawag sa akin. Sabi ko, ba't nandyan ka kailan ka nandyan sa Davao? Sabi niya, dumating ata daw siya ng November 9. Tapos doon siya nagpasko, doon siya nag-New Year. Sabi ko, wow ha, mas mataas-taas ang bakasyon. Sa isip ko lang. So sabi ko, so ano ngayon, di dyan ka? Kung dyan ka masaya, sabi ko naman sa kanya. Sabi niya, hindi na. Tapos na daw, tinapos na niya. Sabi ko, bakit? Sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa'yo ako ginagago mo, hindi ka maging masaya sa ibang babae, sabi ko sa kanya, kasi wala naman akong kasalanan sa iyo. Ginanyan ko siya. Kaya sabi niya, gusto ba daw ako makipagkita? Sabi ko, nasa sayo yan, alam mo naman ang bahay ko pero mag-effort ako na makipagkita sa iyo, hindi na, sabi ko sa kanya. Ayun. Yan yung huli naming usap. Hanggang ngayon din naman na siya nag-contact sa akin. So, ibig sabihin, wala na. Hindi na rin dumaan dyan kasi alam niya po yung bahay mo eh. Hindi na. Kasi nga takot daw siya kung hindi daw niya alam kung ano daw gagawin ko sa kanya. Ihahag ko ba daw siya or baka gilitan ko daw siya ng liig. Pero kung sakaling dumaan naman po sana, tanggap mo o siyempre... Oo naman sir, kasi nag-effort naman siyang pumunta dito Pero para mag-effort ako na pumunta doon sa kanya kung saan siya lupalo, hindi na. Oo nga naman, babae ka. Tapos, bakit tumantong sa first time niya rin pumunta doon sa Davao, nag-celebrate siya ng Christmas, New Year, tapos makipaghiwalay din siya doon, no? Oo, nakipaghiwalay daw siya. Wala na rin. Kaya nga niya naisip akong tawagan kasi siguro gusto siguro niyang kasi wala naman talaga siyang pinta sa akin, sir Happy naman siya sa pagkikita namin, yun ang sinasabi niya. Kaso lang, yun lang talaga yung hindi namin pagkaintindihan. Yung gusto niya, ibibinta yung bahay ko. At saka siguro mas masarap ka magmahal kaysa dun sa taga Davao, siguro. Siguro, pero dapat hindi na niya pinupost ko anong meron sa akin ngayon. Kung talagang meron siya, di gumawa siya ng paraan dito para sa amin dalawa. Pero ma'am, matanong ko lang, may experience ka naman sa Pinoy at saka sa Sweden na ito. Sino ang mas masarap magmahal, ma'am? Sweden? Yung apam talaga? Foreigner!
Ano yun? Malambing, maaruga. Sa foreigner, malambing din naman yun, nakilala ko. Pero depende siguro din sa tao, sir. Sa lahi din siguro, no? Oo. Pero- Depende rin. Malambing din naman siya. Parang may pagka-Pilipino din ng ano. Kasi sa Pilipino naman, depende rin eh. May malambing, may sweet. Meron ding malambing, umpisa lang. Pero malaki ba yung pagmamahal niya compare sa Pinoy? Malaki talaga yung sa APAM? Yung ano? Ay, sir, malaki. Si DJ talaga. Pareho lang. Pareho lang ba? Bakit sabi nila pag Pareho APAM malaki daw talaga yung compare sa Pinoy? Alos pareho lang, DJ. Meron sa Pilipino naman, meron eh. Sa Pilipino, depende na lang yun sa Pilipino. Pero 60 plus, 60 ano na, pero okay naman, ma'am. Okay. 65 na siya ngayon siguro. Hindi naman pumapalya, Bakit? ma'am. Nakakatapos naman ng ano niya, ng pagmamahal sa'yo. Hindi naman siya mahilig sa ganun, sir. Hindi mahilig. Oo, hindi siya mahilig. Kasi nung kami lang dito nung 3 weeks, hindi siya ganun kano. Mas busy siya sa kung anong gusto niyang puntahan na lugar. Okay. Mm-mm. Oo, so mabibilang mo rin. Gusto lang niya ikot, oo. Ikot. Ikot. Yung ikot-ikot siya, pasyal. Kung saan yung lugar na gusto niya. Mm-mm. Okay. Good din pala, no? Yun nga lang, mas masarap ka siguro magluto doon kaysa doon sa taga Davao siguro. Baka ayaw niya ng amoy durian. Pwede. So yun na nga, kung sakali magparamdam sa'yo at mag-effort, pupuntahan ka ulit dito sa Pilipinas, open ka naman. Kung available pa po ako, sir. Yun lang, no? Kasi, may naliligaw po ba sa inyo ngayon? Wala namang nanliligaw sa akin, sir. Pero maraming nagpapa-chat-chat lang, pero hindi naman nagsiseryoso pa. So ngayon po, ano po yung pinagkakaabalahan mo? Dati kasi po na meron akong laundry sa Makati. Nung nag-COVID kasi, isa ako sa mga na-down. So ngayon, namamasukan na lang po ako. Minsan po, pag nandito yung amo ko, may trabaho ako. Pag wala din. Kasi yung dalawang amo ko kasi nasa ibang bansa. Pag isa sa kanila uuwi dito, nandito, may trabaho ako. Pero pag wala. Bali, on call. Dito lang sa bahay. Tinatawagan ka na lang nila, no? Oo, on call lang po. Oo. Okay. So, ano po ilan po kayong magkakapatid at wala po kayong magulang na ngayon? Wala na po akong magulang, sir. Basta sa unang pamilya ng mama ko, hindi ko sila masyadong close. Kasi malalaki na kami nagkakilala. Kumbaga may mga asawa na sila nung makilala ko sila. So kaya ako nag-iisa, dito ako sa Maynila, nag-iba ako ng landas. Pero saan pong probinsya ninyo, ma'am? Saan po kayo lumaki? Taga Cebu po ako, sir. Okay. Doon po yung magulang mo? Oo, doon po. Buhay pa naman sa awa ng Diyos? Wala na po sila pareho, sir. So wala po talaga kayong kahit na kamag-anak, pamangkin, wala po talaga, wala. Ano po yan dyan? Ano po ba? Village po ba yung bahay mo? Oo, na subdivision po ito, sir, housing. Okay. So at least may mga kapitbahay naman Hindi ka naman totally talaga nag-iisa. Walang nakakausap. Oo naman, sir, may mga kapitbahay akong mapagmahal dito. Yun naman. Pwede ka magluto-luto dyan para malibang ka, may pagkakaabalahan ka kung araw. Pwede naman, sir. Dati akong nagluto-luto dito. Meron din naman akong tinda-tindahan dito dati. Kaso lang, pag dumating kasi ang amo ko, minsan 1 linggo, 2 linggo ako sa Maynila, hindi ko nabubuksan yung tindahan ko. Kaya tinigil ko din. Hindi ko nako-continue yung mga kliyente ko. Okay. Pero yung mga amo po ninyo na yun na tumatawag sa inyo,
Ano po yan? Lagi naman dito sa Pilipinas? O... Oo, sir. Minsan 3 times a year sila umuwi. Okay. Okay. At saka sarili mo lang din naman yung inintindi mo. Wala ka pinapaaral, di ba? Wala po. Pagkain, pangpaganda na lang kailangan mo. No? Ayun lang. Oo. Maghahanap ng pambili ng pampaganda. Kung dyan ka lang naman, wala ka nung pinupuntahan, okay na yan. Kasi maganda ka naman, hindi ka na kailangan magpaganda. Salamat, DJ. Sige Kunti lang. Ay, hindi lahat ng ikaw may AFAM ka, nakaroon ka ng AFAM. Hindi ka maganda. Kung hindi ka maganda, hindi ka talaga gugustuhin nun. Hindi lahat ng apa maganda kinukuha, ha? May mga exotic. hindi lahat ng AFAM maganda yung kinukuha. Oo, hindi lahat maganda kinukuha. Sabi nga nila, exotic face, no? Sige. Abang-abang na lang po, ma'am. Nakatutok naman siguro. Wala ka naman masyadong pinagkakaabalahan dyan. Connected. Wala naman po. Mamaya po. Salamat, DJ. Maraming salamat. Masaya po ako. Unang-una po ako dito. Thank you. Maraming salamat. Okay. Halong-halong. Ingat. Salamat Bye-bye. po, ma'am. Okay, sir. Salamat, sir. O, diba? Hindi lahat ng mga AFAM gusto nila magaganda.